Good day sa ating lahat guys. So ngayon guys, ang isi-share ko sa inyo paano mag power up lines gamit lang isang relay dito sa Bergman natin. At kung napapansin nyo guys, itong Bergman ko naka-andar na. Yan, palapit ko yung cellphone. Yan, umandar na siya guys. Pero kung wala kayong napapansin guys, yan, tingnan nyo yung headlight ko, hindi na siya naka-on. Hindi siya naka-on. So ngayon guys, kasama na sa power up lines ang ginagawa ko, nilagyan ko na siya ng switch. So dito guys, nilagyan ko siya ng switch. At dito wala kayong mapapansin na mga butas or anumang switch na nilagay ko. Wala yan, pera lang meron. So wala siyang switch guys na nilagay. Wala, hindi ako nagbutas. So ang ginamit ko na switch guys is touch switch. So nandito siya guys. Nilagay ko siya dito. Yan, oops. Hindi lang masyadong kita. So nandito guys, nilagay ko yung switch. So umaya guys, hihilahin ko lang at ipakita ko sa inyo yung switch. So ngayon guys, i-on ko yung switch. Hindi ko lang maabot guys. So i-on ko siya. Oops, naka-on na. So yan, tingnan nyo guys, naka-on na yung switch natin. So kahit i-off ko yung makina, off ko muna. Yan, on lang yung susi. So dito guys, touch ko lang siya dito. Yan guys, oh. Kahit hindi naka-andar yung makina, so mayroon na akong switch. So yung gamit ko guys is touch switch. So yan guys, yan ang isi-share ko sa inyo paano maglagay ng switch dito sa Bergman natin at power up lines para maging stable guys yung flow ng current. At dito guys, nilagay ko siya ng switch para hindi agad masira yung lens ng motor natin guys. Ito, so hindi ko pa siya nakabit, nadikit kasi wala pa akong 3M. Pero ito guys, para at least makita ninyo, kasi dito ko siya ilalagay. Yun na nga guys, nahubaran ko na yung Bergman. Kitang kita nyo naman, oh, wala na talaga siyang kadamit-damit. Para mabilis natin guys matrace yung mga wiring nya para sa gagawin nating power up lines. So yun guys, makikita nyo lahat dito. Yan, na-trace ko na lahat yan guys, yung wiring, para mas mabilis ko lang may share sa inyo. Na-trace na nga natin, dito marami siyang wire na puti. Ito sa ignition switch, orange siya, yung standard ng mga Suzuki. Pero yung labas niya is puti. So ito yung kasungkat niya dito guys, so tinanggal ko lang. So puti siya. Kung nakikita yung puti guys, yan yung accessory wire na niya. Puti na. Kasi ito na siya guys lahat, oh. Nagkumpul-kumpul na siya dito. At yung negative ng Bergman or Suzuki, white, black with white stripe. Yan. So ito yung mga accessory wire. Yan nga guys, na-trace ko na siya lahat. So yung i-power up lines natin, yung headlight, park light, at saka yung tail light, pati yung plate light bandang likod. So itong linya na to, ito yung para sa plate light. May dalawang linya rin yan, negative, positive, puti. So ito yan guys, so ito yung hinugot ko. Pag hinihila ko to, sasabay yung isa. So ganyan ko lang sa atin race guys, no, hila-hila lang. Yan, itong may yan. Tingnan nyo guys, so kung hilahin ko siya dito, yan, oh. Socket para sa park light. Yan, pag hilahin ko to, yung may tape, yan, kikilos din yan, oh. Tingnan mo, kung hilahin ko siya dito, so yan, oh. So yan, nandito yan guys, na-trace ko na yan dito. Yan, binalutan ko na para mahila-hila ko dito at saka dito. So kasi dito guys, tatlong puti lang yan pababa. Puro pababa yan, tatlo yan papunta dito sa harness, papuntang likod. So tatlong piraso lang yan. So ito na siya, nilagyan ko ng tape. So ngayon, ito yung unang ikakat ko. Kasi ito yung isama natin sa power up lines. Yan. Sa tail light. Ito naman para sa plate light. Yan, dalawa.
So ito guys, dito i-tip na lang natin to para secure. Ngayon dito naman para sa headlight natin. So ito yung nilagay ko sa guys ng palatandaan. So ito yung switch. Yan. Napansin nyo guys, tinanggal ko na lahat para at least matrace ko talaga siya. Dito sa switch guys ng high, yan yung supply niya is white. So ito na siya. Yan, pag hilahin ko to, tingnan nyo guys oh. So dito pala siya. So dito pala siya guys oh, yun. Pag hilahin ko to, ito yung papunta dito sa switch ng headlight high. Pag hilahin ko to, yan nilagyan ko ng tape. Tingnan guys oh, ito hilahin ko. Oh, di ba? So ito siya. So ito yung isama natin sa power up lines. Cut ko na rin to. Yan, sa headlight high. Ngayon yung sa pro, so dito guys, meron na rin akong nilagyan ng palatandaan dito. So itong linya na to guys, ito tinanggal ko na rin siya. Ito pala ito. So ito yung papunta doon sa headlight at saka sa park light, pati na rin guys doon sa charger natin. So ang hindi ko isasama itong sa flash relay. So itong tatlo lang guys, itong sa charger, dito sa high o sa low, at saka sa park light. So dito meron na akong ilagay dito guys na palatandaan. So ito yung para sa low beam, at itong isa para sa park light charger. So ito siya. So dito pala guys lahat, nilagyan ko na lang siya ng mga palatandaan para mas madali at hindi na malilito. So ito lahat guys, no, meron sa tail light, plate light, park light, low beam, charger, at saka high beam. So lahat guys is 6 para sa power up lines natin. At ito guys, ito yung gagamitin natin para sa power up lines, bagong Boss relay, 30 amperes, 12 volts, fuse box na may 15 amperes na fuse, and socket rin yan guys, yung fuse, socket relay. Yan. So wire, meron akong 18, 16 para sa negative at positive. Sa bago ko lahat, bago ko i-wire, discuss ko muna itong relay. Tinanggal ko muna guys, no. So guys, dito sa relay 5 pin. So yung ito guys, yung 30, itong 30 dito sa positive ng battery na dumaan sa fuse, 85 negative ground ng motor na directly sa negative ng battery. So parang yung negative niya guys dito sa bad chassis, tapos from chassis ito negative. 86 para sa positive. So ilalagay natin guys yung 86 dito sa accessory wire para matitrigger siya pag nakauna yung susi. So 87 na yung papunta dito sa ito mga naputol natin na papuntang tail light, plate light, high beam, low beam. At itong 87A guys, yan, kung ano pa yung ilalagay nyo ng mga accessory na mga ilaw. So magagamit nyo guys itong 87A. Ngayon guys, okay na yung relay natin. So dito yung socket. So ilalagay ko na lang ito guys yung socket. So dito guys sa socket na mabili natin, hindi siya pare-pareho yung kulay. So ngayon guys, ang ginawa ko dito, yan, may tinap na akong wire dito sa accessory wire na kulay orange. Yan, maganda dito guys kasi makapal pa. So ito guys, gauge 16. So tinap ko siya dito. Habaan ko na to guys para sa future na mga accessory na ilalagay ko, para meron na akong abang. Habaan ko na lang to para at least hindi na ako mahirapan maghanap ng mga accessory wire doon, kasi maliit lang kasi guys itong mga accessory wire nya. Kung mapansin nyo, ang liit lang. So kaya guys ito, yan, habaan ko na lang to, putulin, abang na lang dito para in case maglagay ako ng mga bagong ilaw, bagong busina. So dito na ako magtatap ng accessory wire, di ba? So guys, ito nakasolda na to lahat para maganda yung flow ng current natin. So at ito guys, wire ko na lang yung relay natin para diretso na lang tayo. So ituturo ko lang sa inyo guys kung saan na ito papunta. So itong 30, yan, dinugtungan ko siya ng fuse. Yan, ito yung ipupunta natin direct sa battery. At itong 85, yan, kung kulay yellow, yan yung pupunta sa body ground. At
Nilagyan ko rin siya guys ng wire. Yan, papunta rin yan direct sa negative ng battery. Para stable rin guys yung negative natin. Bawal team. Yan. At itong 87A, ito yung spare natin, kung anong ilalagay natin ng mga accessory. At itong 87, yan. So, kung hindi tayo maglagay ng switch guys, yan ang idugtong natin doon sa 6 na naputol natin. So, yan guys, yung 6, nilagyan ko lang siya ng isang wire. Yan, yung kulay black with yellow. Pinagtipon-tipon ko na siya lahat. So, yan ito guys, oh. Yan. Kung hindi tayo maglagay ng switch, yung 87, dyan na natin nilalagay. Kaso, maglagay tayo guys ng switch, di ba? So, dumi talaga guys ng kamay pag nagtatrabaho. At yung 86 pala guys, nakunik ko na pala siya sa accessory wire. Yung kulay orange. Doon ko na siya nakunik yung 86. At ito guys, so nalagay ko na siya lahat. Yan, ito na yung posisyon niya. So yung pagkalagay niya guys, so malinaw at saka malinis. So ito na yung 87. Yan, dito natin ikakabit ang switch. At itong 87A, yan. Yan na yon, para kung may lalagay pa kayong iba, yun ang gagamitin natin. So yung negative guys, so nakabit ko na rin. So, itong dalawa na lang guys yung kailangan natin kasi maglagay tayo ng touch switch. So, dito natin siya ikakabit. So, ito yung switch natin guys na touch. So, meron siyang 4 na wire lahat. Yan, meron siyang input at meron siyang output. Pero pareho lang guys yung kulay niya. Yung red at saka yung black. So, ito yung output. Output ba to? O output. Basa nyo guys, output. So, yung sa, ito naman yung input guys, sa negative at positive lang, yung supply niya, kailangan mapasukan siya. Yung output naman, dito natin siya ikakabit guys sa relay. So, ngayon, gumagamit tayo ng relay. Itong C1 at saka sa C2, dyan natin ilalagay guys yung dalawang output na wire, kahit magkabaliktaran siya, okay lang. Kasi, siya yung pinaka-trigger na dito sa mini relay natin. So itong 30, ikakabit natin to doon sa accessory wire. At itong 87 niya, ilalagay natin siya dito. Yan, mismo na pupunta doon sa yung 6 na naputol natin para iilaw na at gagana yung mga ilaw pag nakauna yung switch. So yan guys, no, ito yung sa input ng wire ng switch natin. At itong negative niya, so ito yan, ilalagay ko lang to guys dito sa body ground. Itong kulay black with red stripe. Black with red stripe pala guys. So yan, yan guys, yan yung mentor ko. Paupupo na lang. So dito ko lang siya guys lalagay sa body ground yung negative ng input ng switch natin. Yan, ito guys, baklasin ko lang muna to. Luluwagan ko para maipit siya yung negative ng switch natin. So yan, ikabit ko dyan, iipit. Pero ito guys, temporary lang muna to ilalagay ko kasi wala pa akong ring terminal. Kailangan guys, meron tayong ring terminal para maganda talaga yung flow ng current natin. So ayan guys, no, nalagay na natin yung positive at negative. Ngayon naman guys, yung sa output. Yung output niya. So, itong dalawa, katulad na sinabi ko kanina, doon natin siya ilalagay dito sa C1 at C2 ng mini relay natin. So, kahit magkabaliktaran guys, no, okay lang. So, dito sa dalawa, so yan guys, kahit alin dito guys, no, sa dalawa, kasi yan na naman yung magti-trigger. Yung dalawang wire na yan sa output. Yan, pag na-on mo na guys yung switch, yan, dyan yung lalabas papunta sa relay natin. So yan guys, doble na yung relay na nagamit natin, mas buo pa yung kuryente na lumalabas. Yan, itong isa dito sa C1 at yung isa guys sa C2. So ito guys, ay finalize ko na lang to, isusolda ko pa rin to, lagyan ng tape para siguradong safe. Yan. At itong 30, so yung guys, kumpleto na yung dalawa. Yung 30 naman, dito natin ikakabit guys sa accessory wire. Kung nakita nyo guys yung inabang ko kanina, so dyan ko ilalagay yung number 30 ng ating mini relay. So dyan siya kukuha ng supply sa accessory wire.
So isisinkrable ko tube. Srinkable tube ko muna guys yan. Nabulol lang tuloy ako. At itong 87 guys yan. At yung 87, yung 87A hindi na natin gagamitin. So yung 87 yan. Yung pinagsama natin na naputol natin kanina. Yan. Dito natin ilalagay yung ating 87 ng mini relay. Yan. Bali ito yung output din guys. Pag nakauna yung susi. Output ng relay. So, dyan natin ikakabit. At dito pala guys, nilagay ko lang muna temporary itong headlight para masubukan na muna natin. On ko na yung susi. So, yan guys, so, nag-high na siya. So, naka-on pala guys yung switch yan guys, so. Yan, on. Off. On. Off. So, yan guys, so. Effective yung nagawa natin. Okay, bye. So, touch switch. Hindi na kailangan magbutas, guys, para lang magkaroon ng switch. Ito, guys, nakatago siya, sekreto. At ito, guys, pwede rin pala to sa gawin nating kill switch. So, yan ay susunod ko, guys, na video. So, guys, gumagana pati yung T-light. So, ipa-video ko muna, guys, no? Okay. So yan guys, so nakita nyo na umiilaw habang pinipundot ko yung switch. Minsan guys, so nabubulol na ako. Sige. So kahit dito guys, so sa likod niya, oh, makuha rin siya. Yan, nakita ko lang guys na sample na gumagana talaga siya kahit sa ilalim siya ilalagay. So kung sa panelize na guys, lagyan ko siya ng 3M kasi yung 3M niya na nakalagay dito, kulang siya, hindi siya abot kasi hindi siya masyadong flat doon sa flarings natin. So kahit i-swipe siya guys, yan pwede siya kung hindi siya nakalagay doon sa ilalim ng flarings. At yan na nga guys, natapos na yung power appliance natin sa motor at paglagay ng switch. So sana nakatulong ito sa inyo. Ride safe and God bless. Maraming salamat guys.